Isipin mo ang isang lungsod na puno ng kontrobersya, isang bansang ipinanganak sa kawalan ng pag-asa na naging kayabangan at naghamon sa bayan ng Diyos. Minsan, nang nasaksihan ng mga Moabita ang mga himala, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Ngunit gumawa sila ng mga desisyong nagdala sa kanila sa kapahamakan. Nadama mo na ba ang pagiging kampante sa kung anong meron ka? Nagtitiwala sa sarili mong lakas, ngunit nakita mong gumuho ang lahat? Akala ng Moab na ang kanilang kapangyarihan at kayamanan ang magpoprotekta sa kanilang lupain, ngunit sila'y nagkamali. Nabulag sila ng kapalaluan. Inilayo sila ng idolatriya mula sa katotohanan at tinatakan ng kanilang pagbagsak ang kanilang kapalaran. Ngunit narito ang dakilang aral sa gitna ng hatol ng Diyos. Siya ay laging nag-aalok ng pagtubos. Gaya noong bumagsak ang Moab, isang babaeng Moabita na nagngangalang Ruth ang nagdala ng pagbabago. Ang kanyang kwento at pananampalataya ang nagdala sa kanya upang maging bahagi ng lahi ni Jesus. Hindi lamang ito kwento ng nakaraan, isa rin itong babala at pagkakataon para sa ating panahon. Matutuklasan mo ang katotohanan sa likod ng mga Moabita at maiintindihan mo kung paanong ang sinaunang kwentong ito ay patuloy na nagtuturo sa atin tungkol sa mga bunga ng kayabangan, ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang kampana ng notifikasyon upang hindi ka makaligtaan ng mga makapangyarihang kwentong biblikal na tulad nito. Mag-iwan ng komento bilang sagot sa tanong, anong aral ang natutunan mo mula sa kwento ng mga Moabita? Makakatulong iyon upang mas maraming tao ang makarinig ng salitang ito at maabot ng mensahe ng Diyos. Ihanda mo ang iyong sarili upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng kasaysayan ng mga Moabita. Magsimula tayo sa pinagmulan ng bayang ito. Ipinanganak kay Lot noong panahon ng mga patriarka. May isang lalaking nagngangalang Lot. Hindi siya ordinaryong tao, kundi pamangkin ni Abraham, ang taong tinawag ng Diyos upang bumuo ng isang dakilang bansa. Sinamahan ni Lot ang kanyang tiyuhin sa paglalakbay mula sa lupain ng Ur patungong Kanaan. Ngunit kalaunan, nagpasya silang maghiwalay sapagkat pareho silang nagkaroon ng marami at malalaking kawan. Hindi na kaya ng lupa na suportahan ang lahat ng sabay-sabay. Pinili ni Lot ang matabang kapatagan ng Jordan, malapit sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora, nakilala sa kanilang kayamanan, ngunit kilala rin sa kanilang matinding kasamaan. Hinangad niya ang seguridad at kasaganaan na nirahan sa Sodoma kasama ang kanyang pamilya. Hindi alam na babaguhin ng desisyong ito ang kanilang kapalaran magpakailanman. Isang araw, nagpasya ang Diyos na ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay umabot na sa sukdulan at panahon na para wasakin ang mga lungsod. Ngunit dahil sa pamamagitan ng pagsusumamo ni Abraham, nagpadala ang Diyos ng 2 anghel upang balaan si Lot at bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Dumating ang mga anghel sa Sodoma at iniutos kay Lot na umalis kasama ang kanyang asawa at mga anak na babae bago lamunin ng hatol ng Diyos ang lungsod ng gabing iyon. Nakakatakot ang pagkawasak. Apoy at asupre ang bumagsak mula sa langit, tinupok ng lubusan ng Sodoma at Gomora. Tumakas si Lot at ang kanyang pamilya patungo sa kabundukan, ngunit sa daan, sinuway ng kanyang asawa ang utos ng Diyos na huwag lumingon. Siya'y lumingon at naging isang haliging asin. Ngayon si Lot at ang kanyang 2 anak na babae ay nag-iisa sa kabundukan, walang tahanan, walang pag-aari at walang kinabukasan. Sa takot na walang lalaking makakasama upang maipagpatuloy ang kanilang lahi, nakaisip sila ng isang hindi maiisip na plano. Pinainom nila ng alak ang kanilang ama hanggang malasing at sa kalagayang iyon,
Ang bawat isa sa kanila ay nagdalang tao mula sa kanya nang hindi niya namamalayan ang nangyari. Kalaunan, mula sa mga anak na iyon ay ipinanganak ang dalawang bansa. Ang panganay ay pinangalanang Moab na naging ama ng mga Moabita. Ang bunso ay tinawag na Ben-Ammi na naging ninuno ng mga Amonita. Ganito ipinanganak ang bansang Moab, isang bansang kahit may dugong kaugnay sa Israel ay nagkaroon ng magulong kapalaran, puno ng alitan laban sa mga inapo ni Abraham. Lumago ang Moab at naging isang bayang may sariling pagkakakilanlan, ngunit ang kanilang pinagmulan ay may bahid ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Hindi ibinahagi ng mga inapo ni Lot ang pananampalataya ni Abraham sa tunay na Diyos at sa paglipas ng panahon, tumalikod sila tungo sa idolatriya at pagsamba sa mga huwad na Diyos. Sa loob ng maraming siglo, paulit-ulit nilang nakatagpo ang Israel, minsan bilang mga kaaway, minsan bilang mga kakampi, ngunit palaging ginagampanan ang isang mahalagang papel sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang kasaysayan ng Moabe ay hindi lamang isang sunod-sunod na sinaunang pangyayari, kundi isang aral tungkol sa mga pagpiling ginagawa ng tao at ang mga kahihinatnan nito. Pinili ni Lot ang isang matabang lupain nang hindi isinasaalang-alang ang espiritual na epekto ng paninirahan sa Sodoma. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, gumawa ang kanyang mga anak na babae ng mga desisyong kaduda-duda na nagbunga ng isang buong bansa. Ganito sumibol ang Moab, ipinanganak mula sa takot at kawalan ng pag-asa, ngunit may kapalarang nakatakdang dumating pa. Ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay dadalhin tayo sa mga unang pamayanan ng mga Moabita at ipapakita kung paano nagsimulang manirahan ang bayang ito sa rehiyon, pati na rin ang mga unang tunggalian nila laban sa Israel na nagpapakita kung paano nagtagpo ang kapalaran ng dalawang bansa sa plano ng Diyos. Matapos makatakas ni Lot at ng kanyang mga anak na babae mula sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora, nanirahan sila sa kabundukan, isang disyerto at mabatong lugar. Sa paglipas ng panahon, ipinanganak ang mga anak, lumaki at bumuo ng kani-kaniyang pamilya. Si Moabe, ang panganay, ay naging patriarka ng isang bagong pamayanan na unti-unting lumawak. Ang kanyang mga inapo ay kumalat sa isang rehiyon sa silangan ng Ilog Jordan, isang matabang lupain na sagana sa yaman. Ang estratehikong halaga ng mga lupaing sinakop ng mga Moabita ay bunga ng kombinasyon ng mga lambak na luntian, mga pastulan at mabatong burol. Bagamat may ilang bahagi ng teritoryo na tuyo, ang mga lambak ay may mga bukal ng tubig at matabang lupa para sa pagsasaka. Ang mga naninirahan doon ay nag-aalaga ng mga hayop, nagsasaka at nakikipagkalakalan. Nag-aalaga sila ng mga tupa at kambing, nagtatanim ng mga butil at gumagawa ng alak. Ang lupain ng Moab ay naging isang maunlad na lugar kung saan itinayo ang mga nayon na may mga pinatibay at pinaunlad na rutang pangkalakalan na nagdurugtong sa Moab sa iba pang mga bansa. Malakas at organisado ang bayan. Sa paglipas ng panahon, nagtatag sila ng isang kaharian na may sariling mga pinuno, bumuo ng mga alyansa sa mga karatig tribo at ipinagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop. Ngunit bagamat maunlad at maayos ang mga Moabita, hindi nila sinunod ang daan ng Diyos ni Abraham. Markado ang kanilang kultura ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo na kay Chemos, ang pangunahing Diyos ng Moab. Siya ay isang mahigpit na Diyos na iniaalayan nila ng mga sakripisyo at handog upang makamit ang kasaganaan ng kanilang lupain at tagumpay sa labanan. Ang kanyang pagsamba ay may mga ritual na kadalas ay laban sa mga prinsipyo ng Diyos. Bagamat inapo ni Lot at kamag-anak ng Israel, lubos na lumayo ang Moab sa tunay na Diyos. Sa loob ng maraming salinlahi, lumago at tumatag ang Moab bilang isang malayang kaharian. Ang kanilang mga pinatibay na lungsod tulad ng Ar at Kirmoab ay naging sentrong pangkalakalan.
Ang lapit nila sa Kanaan at sa mga rutang pangkalakalan noon ay nagbigay daan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Ehipsyo at iba pang kabihasnan. Ngunit ang relasyon nila sa Israel ay lalo lamang naging magulo. Alam ng mga Moabita ang kasaysayan nina Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit sa paglipas ng panahon, impluwensya ng ibang kultura ang nagtulak sa kanila upang yakapin ang mga kaugaliang naglayo sa kanila mula sa pagsamba sa tunay na Diyos. Bagamat sila'y umunlad, ang kanilang kapalaran ay tinatakan ng serye ng mga alitan at sigalot laban sa mga inapo ni Abraham na, sa plano ng Diyos, ay nakatakdang tumanggap ng lupang pangako. Ngunit isang araw, may hindi inaasahang naganap sa bayan ng Israel. Matapos silang maging alipin ng Ehipto sa loob ng mahigit 400 taon, sinimulan nila ang kanilang kalayaan. Pinangunahan sila ni Moises sa ilang na may matatag na kamay at gumawa ang Diyos ng mga himala upang patunayan na isang dakilang bayan ang kanyang pinapatnubayan. May isang makapangyarihang puwersang papalapit sa rehiyon ng Moab at nagsimulang magdulot ng pangamba sa kanilang mga pinuno. Ano ang gagawin nila? Tatanggapin ba nila ang Israel ng mapayapa o haharapin? Malapit nang magsimula ang tunggalian sa pagitan ng Moab at Israel at ito'y magmamarka sa kapalaran ng dalawang bansang ito sa loob ng 3 henerasyon. Sa unang paghaharap, ang Moab ay naging isang malakas na bansa, may matatag na lungsod at maunlad na ekonomiyang nakabatay sa agrikultura, pagpapastol at kalakalan. Ngunit sa kabila ng pagnanais nilang mapanatili ang katatagan, hindi sila handa sa nalalapit na mangyayari. Isang napakalaking lungsod na binubuo ng daan-daang libong tao, mga lalaki, babae, bata at matatanda, kasama ang kanilang mga kawan at mga kariton, ang papalapit mula sa ilang. Sila ang mga Israelita patungo sa lupang pangako, mga inapo ni Abraham na inalipin ng Ehipto sa loob ng maraming siglo at ngayoy inaangkin ang pamana na ipinangako ng Diyos sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita ng kanilang pagdating sa mga karatig bansa. Naramdaman ng hari ng Moab, si Balak, ang matinding takot. Mula sa kanyang mga kuta, masdan nila ang napakalawak na kampo ng Israel. Parang isang dagat ng mga tolda na abot tanaw. Ang sukat ng bayan at ang mga kwento ng mga himalang ginawa ng Diyos, gaya ng paghahati sa dagat na pula at pagkatalo sa mga makapangyarihang hari, ay nagdulot ng matinding pangamba sa Moab. Alam ni Balake na kakaiba ang bansang ito. Hindi sila karaniwang hukbo, ni pangkaraniwang mananakop. Hindi sila ginagabayan ng ambisyon o kapangyarihan, kundi ng isang banal na pangako. Ang kanilang mga tagumpay ay hindi nakabatay sa lakas militar, kundi sa Diyos na nasa panig nila. At ang Diyos na iyon ay makapangyarihan sapagkat tinalo niya ang Ehipto, ang pinakamakapangyarihang imperyo noon. Pagdating ni na Moises at ng Israel sa hangganan ng Moab, nagpadala si Moises ng mensahe kay Balake, "Hayaan mong makadaan kami sa iyong lupain. Hindi namin aangkinin ang iyong mga bukirin, ni ang iyong mga ubasan, ni iinom sa iyong mga balon. Daraan lamang kami, hindi lilihis, hindi gagalaw sa anuman mong pag-aari hanggang malampasan namin ang iyong teritoryo." Isang malinaw at mapayapang kahilingan. Hindi nais ng Israel na lumaban ni angkinin ang lupain ng Moab. Nais lamang nilang tumawid at ipagpatuloy ang paglalakbay tungo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ngunit si Balake ay natabunan ng takot. Sa kanyang isip, napakalaking banta ng Israel. Paano kung sumakop sila? Paano kung tulungan sila ng kanilang Diyos na agawin ang Moab? Kaya nagpasya siya, haharangan niya ang Israel. Nagtipon siya ng hukbo at isinara ang mga hangganan. Alam niyang hindi sapat iyon. Hindi lamang ito usapin ng espada, ito'y usapin ng kapangyarihang espiritual. Kaya naisip niya ang isang plano.
Tumawag ng isang lalaking may kakayahang sobrenatural, isang manghuhula, na kilalang nagkakatotoo ang kanyang mga salita. Ang kanyang pangalan, Balaaw. At doon magsisimula ang kabanatang magbabago ng lahat. Sa pagpapatuloy, isisiwalat ng kwento ang nakakagulat na yugto. Ang pagkuha kay Balaaw upang sumpain ang Israel at kung paano ginawang pagpapala ng Diyos ang bawat sumpa. Subalit bago tayo magpatuloy, nais kong itanong sa iyo ang isang mahalagang bagay. Kung ang aral na ito ay humahipo sa iyong puso, mag-subscribe ka na ngayon mismo at mag-iwan ng like dahil nakakatulong ito upang maabot ng makapangyarihang salitang ito ang mas marami pang taong nangangailangan nito. Isulat sa mga komento, laging nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos, ngunit ang akin ay piliin ng Kanya. Hindi ito ay isang paraan upang ipahayag ang iyong pananampalataya at ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Ngayon, ipagpatuloy natin. Nakakagulat ang kwento dahil ang susunod na mangyayari ay sa pagitan ni Balaki at ng propetang si Balaaw. Ang hari, si Balaki, ay sabik na sumpain ng Israel. Kilala niya ang kanyang hukbo at alam niyang kahit gaano pa ito kalakas, hindi nito matatapatan ng Israel. Hindi lamang ito militar na tunggalian, ang Israel ay may taglay na kakaiba, ang proteksyon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sila bayan ng mga bihasang mandirigma, wala silang mga kabayo o karwaheng pandigma, ngunit nagapi nila ang buong mga bansa. Hindi lakas tao ang dahilan, kundi interbensyon ng Diyos. Kailangan ni Balaki ng ibang estratehiya. Kung hindi niya sila matatalo sa espada, susubukan niya silang talunin sa sumpa. Doon ipinayo ng kaniyang konseho ang tungkol sa isang espesyal na lalaki, si Balaaw ang manghuhula. Si Balaaw ay hindi propeta ng Diyos tulad ni Moises o ng mga propeta ng Israel. Siya ay isang lalaking may mga kakayahang espiritual. Sinasabing may misteryosong kapangyarihan siyang nagdadala ng kasaganaan sa sinumang kanyang basbasan. Kung susumpain niya ang sinuman, babagsak ang taong iyon sa kasawian. Nakita ni Balaki kay Balaaw ang huling pag-asa. Kung makukumbinsi niyang sumpain nito ang Israel, maaaring humina ang mga ito bago maging isang hindi madaig na banta. Kaya nagpadala si Balak ng mga sugo upang suhulan si Balaaw. Nag-alok siya ng mga regalo at malalaking kayamanan, ginto, pilak at prestihiyo, kapalit ng isang bagay lamang, isang sumpa laban sa Israel. Pagdating ng mga sugo sa bahay ni Balaam, dala ang alok ng hari, natukso ang manghuhula. Napakalaking pagkakataon yon upang makuha ang pabor ng isang makapangyarihang hari. Ngunit bago sumagot, gumawa si Balaaw ng kakaiba. Kinausap niya ang Diyos ng gabing iyon. At sinabi ng Diyos sa kanya ng malinaw, huwag kang sumama sa kanila. Huwag mong sumpain ang bayang iyon sapagkat sila'y pinagpala. Malinaw ang kalooban ng Diyos. Pinagpala ang Israel at wala ni sino mang tao o kapangyarihang espiritual ang maaaring baguhin iyon. Kinabukasan, sinabi ni Balaaw sa mga sugo, hindi ako pinahihintulutan ng Diyos na sumama sa inyo. Nagbalik ang mga sugo kay Balaki dala ang balita, ngunit hindi pa rin sumuko ang hari. Akala niya ay tumatawad lamang si Balaaw. Kaya nagpadala siya ng mas mahahalagang prinsipe, dala ang mas malaking alok. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan si Balaaw. Kahit alam na niya ang sagot ng Diyos, ang alok na yaman at ang pagpupumilit ni Balak ay nagpayanig sa kanyang puso. Pinahintulutan ng Diyos si Balaaw na sumama, ngunit may babala, humayo ka, ngunit sasabihin mo lamang ang iuutos ko sa iyo. Pagkatapos ay naghanda si Balaaw upang umalis, sumakay sa kanyang asno at nagpunta patungo sa Moabe. Ngunit hindi niya alam na malapit nang ituro sa kanya ng Diyos ang isang aral na hindi niya kailanman malilimutan. Habang siya'y nakasakay, may hindi inaasahang nangyari. Huminto bigla ang kanyang asno na lagi namang masunurin. Naiinis si Balaaw, hinampas niya ito upang magpatuloy.
Ngunit lumihis ang hayop sa daan at pumasok sa bukid. Galit na galit si Balaam, muli niya itong hinampas. Nagpatuloy pa rin ang asno, ngunit di naglaon sa isang makipot na daanan sa pagitan ng dalawang pader na bato. Muling huminto ang hayop. Pinalo ni Balaam ang asno sa ikatlong pagkakataon. May pagkatapos, sa isang mas makipot pang bahagi, nakita ng asno ang isang bagay na hindi nakita ni Balaam. Ang anghel ng Panginoon may nakahubad na espada humaharang sa daan. Sa takot, napahiga ito sa lupa, ayaw nang umusad pa. Hindi na unawaan ni Balaam ang nangyayari, kaya nagalit siya at sinimulang bugbugin ang hayop ng buong lakas. At saka nangyari ang hindi inaasahan, nagsalita ang asno. Ano ba ang nagawa ko sa iyo para makatanggap ng 3 hagupit? Mas nakakagulat pa, sumagot si Balaam, na para bang hindi niya napansin kung gaano ito kakaiba. Niloloko mo ako. Kung may espada lang ako sa kamay, papatayin na sana kita ngayon din. At sumagot ang asno, hindi ba ako ang iyong asno? Yung lagi mong sinasakyan marahil mula pa noon? Nagawa ko na ba ito sa iyo dati? Doon binuksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam. Bigla niyang nakita ang nakikita ng hayop mula pa sa simula. Ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, may nakahubad na espada sa kamay. Nagpatira pa si Balaam na nakayukod ang mukha sa lupa, nanginginig. Sinabi ng anghel sa kanya, kung hindi siya lumihis, ikaw ang papatayin ko at ang asno ang aking iiwan na buhay. Naunawaan ni Balaam ang kanyang pagkakamali. Siya'y naging matigas ang ulo, binalewala ang babala ng Diyos at nagpasilaw sa alok ni Balake. Pinahintulutan siya ng anghel na ipagpatuloy ang paglalakbay, ngunit may isang malinaw na kondisyon. Si Balaam ay magsasalita lamang ng ipag-uutos ng Diyos. Sa wakas, nakarating si Balaam sa Moabe, kung saan sabik na hinihintay ni Balake ang sumpa laban sa Israel. Ngunit ang mangyayari pagkatapos ay isang bagay na hindi inaasahan ni Balaam at ni Balake. Sa halip na sumpa, ginawang pagpapala ng Diyos ang mga salita ni Balaam para sa Israel. Ipinakikita ang kanyang kapangyarihan at pagkapanginoon sa lahat ng mga bansa. Ang kasaysayan ay malapit nang kumuha ng di inaasahang direksyon at malalaman ni Balak na walang sino mang tao ang makababago ng desisyong ginawa na ng Diyos. 5 bitag ng mga babaeng Moabita at ang galit ng Diyos, nakita ng haring si Balak na nabigo ang kanyang malaking plano. Siya ay nabigo. Kinuha niya si Balaam sa pag-asang susumpain nito ang Israel. Ngunit sa halip na mga sumpa, 3 ulit na nilagyan ng Diyos ng mga salitang pagpapala ang kanyang bibig. Sinikap ni Balaam na bigkasin ng isang sumpa at 3 beses niyang ipinahayag ang kasaganaan at pabor ng Diyos sa Israel. Naggitgit si Balaki. Hindi lamang siya nabigong pahinain ng Israel, kundi ngayon ay malinaw na ang bayang iyon ay suportado ng pinakamas makapangyarihang Diyos sa lahat. Paano niya sila masasaktan kung ni ang mga espiritual na kapangyarihan man ay hindi makadampi sa kanila? Doon nagbigay si Balaam bago umuwi ng isang mapanganib na payo. Balake, hindi mo sila matatalo sa pamamagitan ng espada. Ngunit may iba pang paraan. Pinoprotektahan sila ng Diyos kapag sila'y masunurin. Ngunit kung mapapasama mo sila sa kasalanan, ang Diyos nila mismo ang lalayo sa kanila at sila'y magiging mahina. Mabuti ang pakinig ni Balake. Sinasabi ni Balaam na ang tanging paraan upang madaig ang Israel ay hindi sa lakas, kundi sa pamamagitan ng pagkasira sa loob. Ang madilim na estratehiya ng Moabe makalipas ang kaunting panahon nang ang mga Israelita ay nagkampo sa mga kapatagan ng Moabe. Nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Sa halip na harapin sila sa digmaan, pinili ng Moabe na gumamit ng mas tusong paraan. Pang-aakit, nagsimulang lumapit sa kampo ng Israel ang mga babaeng Moabita. Hindi sila may dalang sibat o espada, kundi mga ngiti at matatamis na salita.
Magaganda sila, kakaiba at naiiba sa mga kababaihan ng Israel. Ang kanilang makukulay na kasuotan, musika at sayaw ay nakaakit sa pansin ng maraming Israelita. Sa simula, mga paanyaya lang ito sa mga salu-salo at handaan. Nag-alok ang mga Moabita ng mga kasiyahan na may saganang pagkain at alak. Tawanan, sayawan at awitan ang bumalot sa paligid. Nagsimulang makihalubilo ang mga Israelita, lalo na ang mga kabataan. Sa kanila, hindi namamalayan na unti-unti na silang nahuhulog sa isang nakamamatay na bitag. Hindi lamang kagandahan ang paanyaya ng mga babaeng Moabita, dinala rin nila ang mga lalaki sa idolatriya. Inaanyayahan silang makilahok sa mga ritual ng pagsamba sa pangunahing Diyos nila, si Baal ng Peor. Sinasabi nilang ito'y simpleng tradisyon lamang, isang paraan ng pasasalamat para sa pagkain at kasiyahan. Hindi namamalaya ng panganib, nagsimulang yumukod ang mga Israelita sa isang huwad na Diyos at doon nag-apoy ang galit ng Diyos. Ang simpleng pakikisalamuha ay nauwi sa mabigat na kasalanan. Hindi na lamang sila nakikisama sa isang paganong bayan. Nagsimula na silang sumamba sa ibang mga Diyos. Ipinagkakanulo ang Diyos na pinasukan nila ng tipan. Ang Panginoon na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ay hindi maaaring balewalain ito. Nakalimot ang Israel sa kanyang tipan at binabago ang sarili sa pamamagitan ng idolatriya ng Moabe. Kaya bigla na lamang isang nakamamatay na salot ang bumagsak sa kampo ng Israel. Libo-libo ang nagsimulang mamatay. Kumalat ang karamdaman na parang apoy sa tuyong dayami. Nabalot ang bayan ng matinding takot. Nang makita ni Moises ang nangyayari, nagpatira pa siya, nakadapa ang mukha sa lupa at dumaing sa Diyos. Ipinahayag sa kanya ng Diyos ang dahilan ng salot. Ang bayan ay nagkasala ng mabigat dahil nakipag-isa sila sa mga Moabita at sumamba kay Baal ng Peor. Tumindig si Moises, puspos ng matinding puot, tinawag ang mga pinuno ng Israel at nagbigay ng utos. Malinaw na sino mang lumahok sa pagsamba kay Baal sa Peor ay dapat parusahan. Hindi nila maaaring hayaang wasakin ang kasalanan ng bayan. Kaya sinimulang tuparin ng mga hukom ng Israel ang katarungan. Inaalis sa kalagitnaan ang mga lubos na nagpaalipin sa idolatriya. Ngunit sa gitna mismo ng pag-aalis ng kasamaan, may nangyaring nakakagulat. Isang Israelitang nagngangalang Zimri, isang lalaking may mataas na katayuan, ay naglakas loob na hamunin ng hayagan si Moises at ang Diyos sa harap mismo ng kampo. Dumating siya kasama ang isang babaeng Midianita, kakampi ng mga Moabita, at pumasok sa kanyang tolda kasama ito na parang wala siyang takot o paggalang. Ito na ang huling patak sa sisidlan. Sa sandaling iyon, si Phinehas, anak ni Eleazar na saserdote at apo ni Aaron, ay tumindig na puspos ng sidhi para sa Panginoon. Kinuha niya ang isang sibat at walang pag-aatubili pumasok sa tolda at sinibat ng sabay si Zimri at ang babae at huminto ang salot. Nakita ng Diyos ang sigasig ni Phinehas at ginantimpalaan siya ng pangako ng isang biyaya para sa kanya at sa kanyang mga inapo. Ang kapalaran ng Moabe at ang aral para sa Israel. Matapos ang pangyayaring iyon, natutunan ng Israel ang isang napakahirap na aral. Hindi kukonsintihin ng Diyos ang idolatriya, pagsuway at kasalanan sa gitna ng kanyang bayan. Sinubukan ng Moabe na wasakin ang Israel sa pamamagitan ng lakas, ngunit sa huli ginamit nila ang pandaraya. Gayunman, ibinalik ng Diyos ang kanyang bayan at pinatunayan na walang planong pantao ang kayang pumigil sa kanyang layunin. Iniwan ng kwentong ito ang isang hindi mabuburang marka sa Israel sa mga susunod na henerasyon. Lagi nilang aalalahanin ang nangyari, ang mapanirang kapangyarihan ng kasalanan at kung paano kapag hindi naputol sa oras, maaari itong magdala ng lubos na kapahamakan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kasaysayan ng Moabe.
May mga papel pa silang gagampanan sa hinaharap ng Israel sa panahon ng mga hukom at mga hari. Gayunman, may isang bagay na magiging malinaw. Laging poprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan, ngunit tanging kung mananatili silang tapat sa Kanya. At sa ganoon, nagpapatuloy ang kasaysayan ng Moabe at ng kanilang relasyon sa Israel sa ilalim ng hatol ng Diyos. Naniwala ang mga Moabita na napahina na nila ang Israel sa pamamagitan ng pang-aakit ng kanilang mga kababaihan at idolatriya. Ngunit bagamat nagtagumpay ang kanilang plano sa maikling panahon sa katarungan ng Diyos, hindi niya hinayaang manatiling hindi napaparusahan ang Moabe. Ang inakala nilang tagumpay ay naging pinakamalaking pagkakamali nila. Matapos ang mabigat na kasalanan ng Israel sa mga babaeng Moabita at sa pagsamba kay Baal ng Peor, personal na kumilos ang Diyos. Ang salot na sumiklab sa kampo ng Israel ay pumatay ng gantiwid beray 2,400 katao, iniwang may bakas na hindi na mabubura sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ngunit bagamat pinarusahan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan, hindi nakalimutan ng Diyos ang pananagutan ng Moabe sa lahat ng ito. Hindi lamang simpleng kaaway si Moabe sa larangan ng digmaan, kundi naging mananalakay din laban sa kabanalan ng bayan ng Diyos gamit ang pang-aakit at idolatriya bilang mga sandata. Dahil dito na itatak na ang kanilang hatol. Ang utos ng Diyos ay na ang Moabe ay parurusahan. Nagsalita ang Diyos kay Moises at binigyan siya ng malinaw na utos na habulin at salakayin ang mga Midianita. Porque eles vos afligiram como seus planos, como que vos enganaram a respeto de Baal Peor. Mga bilang 25:18. Bagaman ang Moabe at Midian ay magkakaibang mga bayan, ang kanilang mga kababaihan ay naging magkakampi at naging bahagi ng patibong ng idolatriya at katiwalian na ikinabagok ng Israel. Kaya't iniutos ng Diyos ang pagkilos na militar laban sa kanila. Tinipon ni Moises ang isang hukbo na 12,000 lalaki, 1,000 mula sa bawat tribo ng Israel, at iniutos na sila'y lumusob laban sa mga Midianita na kumilos kasama ng Moabe sa pagsasabwatan laban sa Israel. Sa kampanyang iyon, winasak ng Israel ang mga kampo ng Midian, pinatay ang kanilang 5 hari at ang buong hukbo. Sa mga napatay, isang pangalan ang namukod tangi, si Balaam, ang propetang manghuhula na nagbigay ng payo kay Balake kung paano pabagsakin ang Israel. Ang taong nagsabi ng, "Hindi ko maaaring sumpain ang pinagpala ng Diyos," ay namatay sa tabak ng mga Israelita. Doon niya tinanggap ang parusa para sa kanyang tusong kasamaan, ngunit hindi rin makaliligtas ng madali ang Moabe. Ipinahayag ang mga propesya ng pagkawasak laban sa Moabe. Hindi lamang tinalo ng Israel ang mga Moabita sa iba't ibang labanan, kundi pinukaw din ng Diyos ang mga propeta upang ipahayag ang mabibigat na hatol laban sa Moabe. Isa sa mga propetang iyon ay si Isaias, na daan-daang taon matapos ang panahon ni Moises ay nagsalita tungkol sa kanilang kapalaran. Napawi ang kaluwalhatian ng Moabe. Sa Hesbon ay nagbalak sila ng masama laban sa kanya. Halikayo at itaboy siya mula sa mga bansa. Isaiah 6:14. Isa pang propeta si Jeremias na nagsabi, "Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo, pasisiglahin ko ang hudyat ng digmaan laban sa Moabe. Ang Moabe ay mawawasak at hindi na magiging isang bayan sapagkat siya'y nagmataas laban sa Panginoon." Jeremias 48:42. Hindi nakalimutan ng Diyos ang papel na ginampanan ng Moabe sa pagkasira ng Israel. Ang kanilang kapalaluan at patuloy na pagkapuot laban sa bayan ng Diyos ang nagtakda ng kanilang kapahamakan. Mga kahihinatnan para sa Moabe sa buong kasaysayan ng Biblia, nagpatuloy ang Moabe sa mga tunggalian laban sa Israel. Minsan sila'y mga mananakop, minsan ay nagtangkang makipag-alyansa, ngunit hindi kailanman nawala ang pagiging hadlang nila sa bayan ng Diyos.
Bagaman, nanatiling buhay ang mga Moabita sa loob ng ilang panahon at nagkaroon pa rin sila ng kapangyarihan at teritoryo, ang dati nilang maunlad at marangyang kaharian ay nagsimulang humina. Ang kanilang mga kuta at matabang lupain ay unti-unting bumagsak. Natupad ang mga salita ng propesya nang sila'y talunin ng mga Asiryo at Babilonyo at sa kalaunan nawala bilang isang malayang bansa. Ang kasaysayan ng Moabe ay isang malinaw na paalala na ang Diyos ay makatarungan at hindi pinalalampas ang kasalanan kahit gaano pa kalakas ang isang bayan. Maaring yumabong sila ng panandalian, ngunit kung lalaban sila sa Diyos at kikilos laban sa kanyang kalooban, tiyak ang kanilang pagbagsak. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kasaysayan ng Moabe. Bilang isang bansa, nawasak sila, ngunit mayroon pang kakaibang plano ang Diyos para sa kanila. Mula sa bayang ito na kaaway ng Israel ay lilitaw ang isang babae na magbabago ng kasaysayan at magiging bahagi ng talaang kanan ni Haring David at maging ni Hesukristo. Sa susunod na bahagi ng kwentong ito, makikita natin kung paanong ang isang babaeng Moabita na nagngangalang Ruth ay magtuturo sa atin ng biyaya. Ang biyaya ng Diyos na umaabot kahit sa mga pinakahinahamakan ng mga tao. Moabe sa panahon ng mga hukom, lumipas ang mga taon at bagaman dumanas ng kaparusahan ng Moabe, hindi sila naglaho. Nananatiling mataba ang kanilang lupain, nakatayo pa rin ang kanilang mga lungsod at ang kanilang mga tao, bagaman humina, ay nanirahan pa rin sa silangan ng Jordan. Gayunpaman, hindi gumanda ang relasyon ng Moabe at Israel paglipas ng panahon. Sa halip, sa panahon ng mga hukom, muli silang naging maniniil. Pagkatapos mamatay ni Moises at Josue, ang Israel ay nawalan ng sentral na pinuno. Nagsipangalat ang mga tribo at sa paglipas ng panahon, napabayaan ang kanilang relasyon sa Diyos. Nakihalo sila sa ibang mga bayan at bilang resulta, tinanggap ang mga paganong kaugalian at nahulog sa idolatriya. Pinahintulutan ng Diyos na bumangon ang kanilang mga kaaway laban sa kanila at isa sa mga kaaway na iyon ay si Eglon, hari ng Moabe. Hindi siya isang karaniwang hari. Sinasabi ng Biblia na siya ay napakataba, simbolo ng kanyang pamumuhay sa labis-labis na luho at pang-aapi sa iba. Walang awa, tuso at ambisyoso. Nang makita niya ang pagkakataon, tinipon niya ang mga Moabita at nakipag-alyansa sa mga Amonita at Amalekita upang salakayin ang Israel. Ang bayang minsang malakas noong panahon ni Josue ay naging mahina at nahati. Espiritual na marupok at hindi handa sa panganib mula sa Moabe. Lumusob si Eglon, sinakop ang maraming lungsod at inialipin ang Israel. Sa loob ng 30 taon, pinamahalaan ng Moabe ang Israel nang may kamay na bakal, nagtakda ng mabibigat na buwis at paniniil sa bayan ng Diyos. Ang tugon ng Diyos, lilitaw ang isang tagapagligtas, ngunit gaya ng dati, nang humingi ng tulong ang Israel at tumangis sa Diyos, dininig niya sila at nagbangon ng isang tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, pinili niya ang isang hindi inaasahang tao, si Ehud, anak ni Gera, mula sa lipi ni Benjamin. Si Ehud ay may kakaibang katangian. Siya ay kaliwete. Bagaman tila maliit na detalye, ito'y magiging napakahalaga sa kanyang misyon. Kinailangang ihatid ng Israel ang taunang tributo kay Haring Eglon at nagkusang magdala nito si Ehud. Ngunit mayroon siyang lihim na plano. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang punyal na may 2 talim, halos kalahating metro ang haba, at itinali ito sa kanyang hita sa ilalim ng kanyang kasuotan. Bakit ito mahalaga? Sapagkat karamihan sa mga sundalo noon ay mga right-handed at inilalagay ang kanilang sandata sa kaliwang bahagi upang madali nilang mahugot. Bilang isang kaliwete, itinago ni Ehud ang kanyang sandata sa kabaligtarang bahagi, sa lugar na hindi iisipin ng mga bantay na Moabita. Ang pagpatay kay Haring Eglon, dumating si Ehud sa palasyo dala ang tributo, kasama ang iba pang sugo. Nang sila'y paalisin na, lumapit siya sa mga bantay at sinabi,
May lihim akong mensahe para sa hari. Nabighani ang mga Moabita at pinapasok siya. Inihatid si Ehud mag-isa sa silid ng hari. Si Eglon, mausisa at kampante, ay umupo at ipinahinto ang lahat ng lingkod. Nang sila'y nag-iisa, sinabi ni Ehud, "May mensahe ako mula sa Diyos para sa iyo." Sa sandaling iyon, mabilis na hinugot ni Ehud ang punyal at ibinaon ito sa tiyan ng hari. Sinasabi ng Biblia na ang hari ay napakataba kaya't lumubog ng buo ang punyal, pati ang hawakan at natabunan ng taba ang talim. Agad na namatay si Eglon. Umaksyon si Ehud at tumakas sa isang bintana. Isinara ang pinto at walang nakapansin sa kanya. Sa labas, inakala ng mga lingkod na nagpapahinga o nasa palikuran ang kanilang hari. Nang magtagal at hindi pa rin lumalabas ang hari, pinasok nila ang silid at natagpuan siyang patay. Ang tagumpay ng Israel laban sa Moabe, bumalik si Ehud sa mga kabundukan ng Ephraim at tinipon ang hukbo ng Israel. Itinaas niya ang kanyang tinig at sumigaw, "Sundan ninyo ako sapagkat ibinigay ng Diyos ang Moabe sa ating mga kamay." Ang bayan ng Israel, pinalakas ng balita tungkol sa kamatayan ni Eglon, ay tumindig. Bumaba sila ng buong tapang mula sa kabundukan, sinakop ang mga tawiran sa Jordan at pinutol ang lahat ng daanan ng pagtakas ng mga Moabita. Matinding umatake ang Israel at natalo ang Moabe. Sa labanan na iyon, 10,000 mandirigmang Moabita, lahat malalakas at matatapang, ang namatay at wala ni isa man ang nakatakas sa hatol ng Diyos. Matapos ang dakilang tagumpay na iyon, napailalim ang Moabe sa kapangyarihan ng Israel at ang lupain ay namuhay sa kapayapaan sa loob ng 80 taon. Mga aral na natutunan mula sa Moabe noong panahon ng mga hukom. Ang kasaysayan ng Moabe sa panahon ng mga hukom ay nagtuturo ng ilang mahahalagang bagay. Hindi pinalalampas ng Diyos ang mga kaaway ng kanyang bayan. Inakala ng Moabe na maaari nitong apihin ang Israel nang walang kaparusahan, ngunit nagbangon ng Diyos ng isang tagapagligtas upang magdala ng katarungan. Ginagamit ng Diyos ang hinahamak ng mundo. Si Ehud ay kaliwete, isang bagay na hindi karaniwan nung panahon niya, ngunit ginamit ng Diyos ang detalyeng iyon upang isakatuparan ang kanyang layunin. Hindi magtatagal ang mga maniniil. Naniniwala si Eglon na mamumuno siya sa Israel magpakailanman, ngunit natapos ang kanyang paghahari sa loob lamang ng isang araw. Gayunpaman, hindi pa tuluyang mawawala ang Moabe sa kasaysayan. Magiging mahalaga pa rin ito sa buhay ng Israel sa mga susunod na taon. Sa susunod na bahagi ng kwentong ito, makikita natin kung paanong, sa gitna ng lahat ng puot at alitan, isang babaeng Moabita na nagngangalang Ruth ang magdadala ng pag-asa at pagtubos na magbabago sa kapalaran ng kanyang bayan. Bago ipagpatuloy ang kwentong ito, kung ang salitang ito ay tumutunog sa iyong puso, iniimbitahan kitang maging bahagi ng isang mas dakilang bagay. Mag-subscribe sa channel ngayon mismo at maging bahagi ng komunidad na ito na naghahanap ng mga nakatagong katotohanan sa Biblia. Mag-iwan ng komento, nais kong matuto patungkol sa kwentong ito sa Biblia. Bawat komento at bawat like ay nagpapalawak ng abot ng mensaheng ito sa mas maraming taong nangangailangan nito. Ngayon, magpatuloy tayo sapagkat ang darating ay tiyak na magpapamangha sa iyo. Ang kwento ni Ruth, ang Moabita, tinubos sa daloy ng panahon. Ang Moabe ay naging kaaway ng Israel mula pa sa kanyang pagkakatatag, mula sa magulong simula nito hanggang sa mga pagsubok nitong sirain at alipinin ang bayan ng Diyos. Ang ugnayan ng dalawang bansa ay minarkahan ng puot, idolatriya at paghuhukom mula sa Diyos. Ngunit sa gitna ng kasaysayan ng tunggalian at kaparusahan, naghanda ang Diyos ng isang kilos ng biyaya. Ito ang kwento ng isang babae na laban sa lahat ng paniniwala, tumalikod sa madilim na nakaraan ng kanyang bayan at naging simbolo ng katapatan, pagtubos at pag-asa. Ang kanyang pangalan ay Ruth
At ang kanyang kwento ay hindi lamang nagbago ng kanyang kapalaran, kundi pati na rin ng buong sangkatauhan. Ang trahedya ni Noemi at ang pagkikita kay Ruth, nagsisimula ang kwento sa lupa ng Huda sa panahon ng mga hukom. Nagkaroon ng taggutom sa lupain at isang pamilyang Israelita naghahanap ng kaligtasan ang lumipat patungong Moabe. Ang pamilyang ito ay binubuo ni na Elimelech, ang kanyang asawa na si Noemi at ang kanilang dalawang anak na lalaki, Mahlon at Quilion. Pagdating sa Moabe, nag-asawa ang mga anak ni Noemi ng mga babaeng Moabita. Ang isa ay si Ruth, ang isa pa ay si Orpa. Sa simula tila maayos ang lahat, ngunit dumating ang trahedya. Unang namatay si Elimelech, iniwan si Noemi bilang byuda. Pagkaraan, namatay din ang kanyang dalawang anak, kaya't sina Ruth at Orpa ay naulila, walang anak at walang kinabukasan. Sa panahong iyon, ang pagiging byuda ay halos katumbas ng matinding kahirapan. Wala silang karapatan umana at umaasa lamang sila sa kanilang asawa o anak upang mabuhay. Si Noemi ngayon ay walang asawa at mga anak, ay nawalan ng dahilan upang manatili sa Moabe. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa Bethlehem, ang kanyang bayan. Ang pasya ni Ruth, ang Diyos mo ay magiging aking Diyos. Habang naglalakbay, huminto si Noemi at sinabi sa kanyang mga manugang, "Mga anak ko, bumalik na kayo sa inyong tahanan. Wala na akong mga anak na maaaring maging asawa ninyo. Wala akong maibibigay sa inyo. Bumalik na kayo sa Moabe, sa inyong bayan." Si Orpa, na may luha sa mga mata, ay hinalikan si Noemi at bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit si Ruth ay gumawa ng isang nakakagulat na desisyon. Mahigpit siyang kumapit kay Noemi at sinabi, "Huwag mo akong piliting iwan ka at bumalik mula sa pagsunod sa iyo, sapagkat kung saan ka pupunta, doon ako pupunta, at kung saan ka titira, doon ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Haluin nawa ako ng Panginoon ng mabigat kung may ibang bagay na makapaghihiwalay sa atin maliban sa kamatayan." Ang mga salitang iyon ang nagtakda ng kapalaran ni Ruth. Sa sandaling iyon, iniwan niya ang kanyang nakaraan bilang Moabita at lubusang nagtiwala sa Diyos ng Israel. Ang pagdating sa Bethlehem at ang pakikibaka upang mabuhay, dumating sina Ruth at Noemi sa Bethlehem sa panahon ng matinding pangangailangan. Sila ay dalawang biyudang walang kabuhayan at si Noemi ay puno ng pait. Hiningi niyang tawagin siyang Mara, na nangangahulugang mapait dahil akala niya pinarusahan siya ng Diyos. Ngunit si Ruth ay hindi nagpatalo sa kalungkutan. Naghanap siya agad ng paraan upang mabuhay at ang tanging kaya niyang gawin bilang isang banyagang byuda ay mangolekta ng mga butil na nahuhulog sa bukirin habang nagaani ang mga magsasaka. Sa patnubay ng Diyos, napadpad siya sa bukirin ni Boaz, isang mayamang Israelita, iginagalang at kamag-anak ni Elimelech. Agad na napansin ni Boaz si Ruth, ang kanyang kababaang loob, sipag at katapatan kay Noemi. Pinayagan niya itong magtrabaho ng ligtas, binigyan ng tubig at pagkain, at inutusan pa ang kanyang mga tauhan na sadyang mag-iwan ng mga butil para kay Ruth. Ang pagtubos kay Ruth at ang kasal kay Boaz, nang bumalik si Ruth na may napakaraming butil, nagtaka si Noemi at tinanong kung saan siya nagtrabaho. Nang marinig ang pangalang Boaz, agad niyang nakita ang kamay ng Diyos. Si Boaz ay isang kamag-anak na tagapagtubos. May karapatang pakasalan ang byuda upang ipagpatuloy ang pangalan ng yumaong asawa. Pinayuhan ni Noemi si Ruth kung paano magpakita kay Boaz ng may dangal. Nakita ni Boaz ang katapatan at dangal ni Ruth, kaya't nagpasya siyang pakasalan ito at pangalagaan. Ngunit may hadlang, may isang kamag-anak na mas malapit na may unang karapatan.
Kinausap ni Boaz ang taong iyon at inalok sa kanya ang tungkulin, ngunit tinanggihan nito kaya't naging malaya si Boaz upang pakasalan si Ruth. At sa isang napakagandang pag-ikot ng kapalaran, si Ruth, isang banyagang Moabita, ay naging asawa ng isang iginagalang na Israelita. Ang lahi ni Ruth, isang walang hanggang pamana binasbasan ng Diyos ang pagsasama ni na Ruth at Boaz at nagkaroon sila ng anak na si Obed. Si Obed ay ama ni Jesse at si Jesse ang ama ni Haring David. Ibig sabihin, si Ruth, isang Moabita, ay naging lola ng hari na ayon sa puso ng Diyos, ang pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Makalipas ang mga henerasyon mula sa lahi ni David ay isinilang si Jesus, ang tagapagligtas ng mundo. Si Ruth na ipinanganak sa isang bansang kaaway ng Diyos ay tinubos ng kanyang pananampalataya at ginamit ng Diyos upang dalhin ang kaligtasan sa buong mundo. Mga aral mula sa kwento ni Ruth, hindi tinitingnan ng Diyos ang pinagmulan, kundi ang puso. Kahit Moabita si Ruth, tinanggap siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at katapatan. Ginagamit ng Diyos ang hindi inaasahan upang tuparin ang kanyang layunin. Sino ang mag-aakalang ang isang Moabita ay magiging bahagi ng lahi ni Jesus? Ang katapatan ay nagdadala ng pagpapala. Hindi hinanap ni Ruth ang sariling kaginhawaan, kundi naging tapat siya kay Noemi at sa Diyos. At tumanggap siya ng isang walang hanggang gantimpala. Sa pamamagitan ni Ruth, ipinakita ng Diyos na ang kanyang awa ay umaabot sa lahat ng mga bansa at na kahit ang mga kaaway ng Israel ay maaring matubos kung sila'y manunumbalik sa kanya. Ngunit ang kasaysayan ng Moabe ay hindi pa tapos. Sa susunod na bahagi, makikita natin kung paano nagpatuloy ang ugnayan sa pagitan ng Moabe at Israel sa paglipas ng mga taon at kung paanong ang bayang ito ay patuloy na naging bahagi ng kasaysayan biblika. Davi at Moabe, isang ugnayan na puno ng taas at baba lumipas ang panahon, at ang mga inapo ni Rute ay naging mahahalagang tauhan sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang apo sa tuhod si Davi ay pinili ng Diyos upang maging hari at magtatag ng isang malakas at maunlad na kaharian. Ngunit ang kanyang ugnayan sa Moabe, ang bayang pinagmulan ng kanyang bisabuela, ay naging komplikado at puno ng taas at baba. Bago maging hari, kinailangan ni Davi na harapin ang mga tao ng pag-uusig mula kay Haring Saul. Sa panahong iyon ng panganib, humanap siya ng kanlungan sa iba't ibang lugar, patuloy na tumatakas upang iligtas ang kanyang buhay. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari ay nang ipadala niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa lupain ng Moabe upang sila'y maging ligtas. Sa 1 Samuel 22:3-4, lumapit si Davi sa hari ng Moabe at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo, hayaang manatili ang aking ama at ina na kasama mo hanggang malaman ko kung ano ang gagawin ng Diyos para sa akin." Sumangayon ang hari ng Moabe sa kahilingan ni Davi at nanatili ang kanyang pamilya sa ilalim ng proteksyon ng mga Moabita. Ang kilos ng pagkamapagpatuloy na iyon ay tila nagpapakita na noong panahong iyon, ang Moabe at Israel ay may mapayapang ugnayan. Maaaring naalala ng hari ng Moabe ang kaugnayan ni Davi kay Rute, ang kanyang inapo na Moabita, at dahil dito ay nagbigay siya ng kanlungan. Ngunit hindi na natiling mapayapa ang ugnayan sa pagitan ni Davi at Moabe. Makalipas ang mga taon, nang si Davi ay ganap nang naitatag bilang hari ng Israel, nagbago ang ugnayan sa Moabe. Hindi natin alam ng eksakto kung ano ang nangyari, ngunit sinasabi ng Biblia sa 2 Samuel 8:2 na tinalo ni Davi ang Moabe at pinasakop ang bayang iyon sa kanyang pamamahala. Mahigpit ang naging hatol ni Davi laban sa Moabe. Sinukat niya sila sa pamamagitan ng isang panukat na lubid at pinahiga sila sa lupa. 2 sa 3 bahagi sa kanila ang hinatulan ng kamatayan habang nakahandusay sa lupa, at ang natitirang 3 bahagi ay pinayagang mabuhay.
Ang gawaing ito ni David ay naging paksa ng maraming pagtatalakayan sa mga iskolar. Nagtatanong sila, bakit niya pinakitunguhan ang mga Moabita ng ganoon kasidhi pagkatapos niyang magtiwala sa kanila para protektahan ang kanyang pamilya? Ilan sa mga teorya ang nagsasabing sa isang punto ipinagkanulo raw ng Moabe si David at pinatay ang kanyang mga magulang at mga kapatid, at ito ang nagtulak sa hari ng Israel na maghiganti. Naniniwala naman ang iba na ang Moabe ay simpleng naging hadlang sa kaharian ng Israel, kaya kinailangan ni David na pasukuin sila bilang bahagi ng kanyang pagpapalawak ng nasasakupan. Ang totoo, pagkatapos nito, natalo ang Moabe at napailalim sa paghahari ng Israel. Naging isang kahariang nagbabayad ng buwis na kinakailangang magpadala ng tributo kay David at magpasakop sa kanyang pamamahala. Moabe sa mga araw ni Salumao. Pagkatapos mamatay ni David, minana ng kanyang anak na si Salumao ang trono at pinangunahan niya ang Israel sa pinakamataas nitong antas ng karangyaan. Sa kanyang paghahari, nanatiling nasasakupan at mapayapa ang Moabe sa Israel. Gayunman, nagkamali ng malaki si Salumao. Nag-asawa siya ng maraming babaeng dayuhan, kabilang ang mga Moabita, at pinayagan niyang dalhin nila ang kanilang mga Diyos na pagano sa Israel. Kabilang sa mga Diyos na ito, si Chemos ang naging pangunahing Diyos ng Moabe. Sa Partoris 11-7, mababasa natin na nagtayo si Salumao ng isang altar sa Jerusalem para sa paghahandog kayong Diyos na iyon, kahit mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang gayong uri ng idolatriya. Ang kasalanang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinasiya ng Diyos na hatiin ang kaharian ng Israel pagkatapos mamatay si Salumao. Muli nating nakikita rito kung paanong ang Moabe, isang historikong bayang pagano at idolatra, ay nakaimpluwensya ng negatibo sa Israel na inakay ang bayan palayo sa Diyos. Ang simula ng isang bagong panahon, paghihimagsik. Pagkatapos ng kamatayan ni Salumao, nahati ang Israel sa dalawang kaharian, ang kaharian sa Hilaga, Israel, at ang kaharian sa Timog, Huda. Sa panahong ito ng pagkakahati, nakita ng Moabe ang isang pagkakataon upang kumawala sa pamamahala ng Israel. Sa Dugang Reis, sinasabi sa atin na ang Moabe ay naghimagsik laban sa Israel pagkatapos mamatay si Haring Akabe. Ang paghihimagsik na ito ang nagpasimula ng panibagong sunod-sunod na labanan na muling naglarawan sa relasyon sa pagitan ng Moabe at Israel. Ngunit ang hindi alam ng Moabe ay nakatakda na ang kanilang kapalaran sa Diyos. Ipinahayag na niya ang mabibigat na hatol laban sa bayang ito, at ang lahat ng nagsimula pa noong panahon ni Lo ay aabot sa wakas nito. Hindi pa tapos ang kasaysayan ng Moabe, at sa susunod na bahagi makikita natin kung paanong ang kanilang kapalaran ay ipinropesiya ni na Isaias, Jeremias at iba pang mga propeta na tuluyang nagselyo sa kanilang kinabukasan. Ang pagbagsak na pangwakas ng Moabe pagkatapos mamatay si Haring David, umakyat sa trono ang kanyang anak na si Salumao at namuno sa Israel na may karunungan at kayamanang walang kapantay. Ang kanyang kaharian ay umabot sa malalawak na lupain, at ang kapayapaan at kasaganaan ang nagmarka sa kanyang paghahari. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naabot ng Israel ang rurok ng kaluwalhatian, nagtayo ng mga alyansa sa ibang bansa at pinatatag ang kanyang paghahari sa mga karatig na bayan, kabilang ang Moabe na nasakop ni David sa isang mabangis na digmaan. Nanatili ang Moabe sa ilalim ng pamamahala ng Israel at kinailangang magbayad ng tributo kay Haring Salumao. Gayunman, hindi tulad ng mga panahong puno ng digmaan at paniniil, ang paghahari ni Salumao ay isang panahon ng relatibong kapayapaan at katatagan para sa mga Moabita, habang sila'y nagbabayad ng tributo at nananatiling nasasakupan ng Israel. Walang tuwirang malalaking labanan sa panahong iyon. Ang mga kasunduang pangkasal ni Salumao
at ang impluensiya ng Moabe isa sa mga natatanging katangian ng paghahari ni Salomao ay ang kanyang kakayahan sa pagbuo ng alyansang politikal sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga babaeng dayuhan. Nag-asawa siya ng mga prinsesa mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga Moabita, upang mapanatili ang kapayapaan at kontrol sa mga kalapit na lupain. Ngunit iyon din ang naging malaking pagkakamali ni Salomao. Muling pinaalalahanan ng Diyos ang Israel na huwag makihalo sa mga pagano o tularan ng kanilang mga kaugalian dahil ito'y maghahatid ng idolatriya. Subalit binaliwala ni Salomao ang babalang ito. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang puso ay unti-unting nahumaling sa mga Diyos ng kanyang mga asawang dayuhan. Kabilang sa mga Diyos na iyon si Chemos, ang pangunahing Diyos ng mga Moabita. Kilala siya bilang isang malupit na Diyos na hinihingan ng mga handog na tao, kabilang ang mga bata sa pamamagitan ng mararahas na ritual. Bagamat nagtayo si Salomao ng dakilang templo para sa Panginoon, pinahintulutan din niyang itayo ang mga altar para sa mga Diyos-Diyosang pagano sa iba't ibang lugar sa Israel. Sa Puna-Reis 11:7, mababasa natin, pagkatapos, nagtayo si Salomao ng isang altar upang sambahin ang kasuklam-suklam na Diyos ng Moabe sa bundok na nasa ibig sabihin hindi lamang niya pinahintulutan ang pagsamba kay Chemos sa loob ng Israel, kundi nagtayo pa siya ng isang altar para sa Diyos na ito sa isang bundok na malapit mismo sa banal na lungsod ng Diyos. Ang hatol ng Diyos kay Salomao, nakita ng Diyos ang ginagawa ni Salomao at nagalit siya sa kanya. Bagamat pinagpala siya ng karunungan at kayamanan, ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon. Dahil dito, ipinahayag ng Diyos na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kaharian ay mahahati. Hindi ito mangyayari habang siya'y nabubuhay, alang-alang kay David, ngunit ang kanyang anak ay hindi mamamahala sa buong Israel, kundi sa bahagi na lamang nito. Natupad ang propesyang ito matapos siyang mamatay nang ang kaharian ng Israel ay hatiin sa dalawa. Kaharian sa Hilaga, Israel. Pinamunuan ni Jeroboam kaharian sa Timog, Sunhuda. Pinamunuan ni Roboam, anak ni Salomao. Dahil sa pagkakabahaging ito, nanghina ang Israel at ang mga bayang dating nasasakupan nito ay nakakita ng pagkakataong maghimagsik. Isa sa mga bayang iyon ay ang Moabe. Ang paghihimagsik ng Moabe at ang katapusan ng kapayapaan. Pagkatapos mamatay si Salomao at mawasak ang pagkakaisa ng kaharian, kumalas ang Moabe sa ilalim ng pamamahala ng Israel at tumigil sa pagbabayad ng tributo. Sa loob ng maraming taon, sila'y naging mga nasasakupang kaharian ng Israel, obligadong magpadala ng tributo sa anyo ng mga baka at kayamanan. Ngunit ngayon, dahil nang hina ang Israel, nagpasya silang bawiin ang kanilang kalayaan. Ito ang simula ng isang panibagong panahon ng mga labanan sa pagitan ng Moabe at Israel at tuluyang natapos ang panahong medyo mapayapa na naranasan nila sa ilalim ng paghahari ni Salomao. Isang bagong panahon ng digmaan at pagkapuot ang nagsimula. Nagpatuloy ang kasaysayan ng Moabe, malayo pa sa katapusan, at hahantong ito sa mga sagupaan laban sa mga susunod pang hari ng Israel at Huda. May nakalaang plano ang Diyos upang hatulan ng Moabe dahil sa kanilang idolatriya at kapalaluan, at ang mga propeta ay magpapahayag ng kanilang pagbagsak sa mga susunod na taon. Ang paghihimagsik ng Moabe pagkatapos ng kamatayan ni Haring Salomao, ang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawa. Ang kaharian sa Hilaga, Israel, at ang kaharian sa Timog, Huda. Ang paghahating ito ay lubos na nagpahina sa kapangyarihan ng Israel at nagbukas ng pinto para sa mga dating nasasakupan gaya ng Moabe na maghimagsik at hanapin ang kalayaan. Sa loob ng maraming taon, ang Moabe ay naging isang malayang bansa at kasabay nito, isang estadong nagbabayad ng tributo sa Israel.
pinilit na magbayad ng mabibigat na buwis at magpadala ng mga baka sa kanilang mga mananakop. Ngunit dahil sa pagkapira-piraso ng kaharian at kawalan ng katatagan sa Jerusalem at Samaria, nakita ng Moabe ang pagkakataon upang palayain ang sarili mula sa pamatok ng Israel. Ang unang paghihimagsik ng Moabe, ang unang hari na humarap sa paghihimagsik ng Moabe ay si Akabe, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakakilalang at kilalang masama monarka ng Israel. Sa ilalim ng kanyang paghahari, nanatiling nasasakupan ang Moabe at nagpatuloy sa pagbabayad ng tributo. Gayunman, nang mamatay si Akabe sa labanan laban sa mga Siryo, ang kanyang anak na si Akazias ang umakyat sa trono ng Israel. Si Akazias ay isang mahina at tiwaling hari na hindi humahanap sa Panginoon at tumigil sa pamumuno ng may katarungan. Nang makita ng Moabe na ang Israel ay pinamumunuan ng isang walang kakayahang lider, naghimagsik ito. Tumigil sila sa pagbabayad ng tributo at nagsimulang kumilos bilang isang ganap na malayang bansa. Ngunit hindi nagkaroon ng panahon si Akazias upang tumugon. Kaagad pagkatapos ideklara ng Moabe ang independensya, nagkaroon siya ng isang nakamamatay na aksidente nang mahulog mula sa isang bintana ng palasyo at siya'y malubhang nasugatan. Sa halip na humanap ng tulong sa Diyos, nagpadala siya ng mga mensahero upang kumonsulta kay Baal-zebube, Diyos ng Ekron. Ang gawaing ito ng idolatriya ay nagpasiklab sa galit ng Diyos na nagsugo sa propetang si Elias na may makapangyarihang mensahe. Wala bang Deus em Israel para que consultes Baal-zebube? Por esa razão, certamente não te levantarás da cama, tu morirás. Wala bang Diyos sa Israel upang kumonsulta ka kay Baal-zebube? Dahil sa kadahilanang ito, tiyak na hindi ka babangon mula sa higaan, mamamatay ka. At ganun nga ang nangyari. Namatay si Akazias nang hindi nag-iiwan ng mga inapo. At ang kanyang kapatid na si Joram na tinatawag ding Yoram ang humalili sa trono ng Israel. Ang ikalawang paghihimagsik ng Moabe, deklarasyon ng digmaan, hindi handa si Joram na pahintulutan na magpatuloy ang Moabe sa kanilang paghihimagsik. Determinado siyang mabawi ang kontrol sa kanila, kaya tinipon niya ang kanyang hukbo at humanap ng mga kakampi. Isa sa una niyang ginawa ay humingi ng tulong sa hari ng Huda, si Josaphat, isang makadiyos na pinunong sumusunod sa Panginoon. Sumang-ayon si Josaphat na lumahok sa labanan. Naghahanap din sila ng ikatlong kakampi, ang hari ng Edom, isa pang karatig bansa. Ang pinagsamang hukbo ng tatlong hari ay nagmartsa laban sa Moabe, na may tiwala na ang kanilang nakahihigit na bilang ang magdadala sa kanila sa tagumpay. Mga problema, kakulangan ng tubig sa disyerto. Ang plano ay palibutan ang Moabe at umatake mula roon. Gayunman, hindi ayon sa plano ang nangyari. Upang maabot ang Moabe, kinailangan ng hukbo na magmartsa sa disyerto ng Edom at makalipas ang ilang araw ng paglalakad, naubusan sila ng tubig. Nagsimulang manghina ang mga sundalo at mga hayop dahil sa uhaw. Naging kritikal ang sitwasyon at lumaganap ang panghihina ng loob sa kampo. Nang makita ang sakunang iyon, sumigaw sa kawalan ng pag-asa si Joram. Certamente, O Señor, nos reuniu para nos entregar nas mãos de Moabe. Tiyak na tinipon tayo ng Panginoon upang ibigay tayo sa mga kamay ng Moabe. Ngunit si Josaphat, na mas marunong at may takot sa Diyos, ay nagtanong, "Não há aqui nenhum profeta do Senhor para o consultarmos?" Wala ba rito kahit isang propeta ng Panginoon na maaari nating konsultahin? Kung gayon, may isang nagsabi tungkol kay Eliseo, ang kahalili ng propetang si Elias na nasa kampo. Agad silang pumunta upang siya'y konsultahin. Pagdating nila roon, humarap sila sa propetang Eliseo. Tiningnan niya si Joram nang may paghamak dahil alam niyang siya'y isang haring idolatra. Gayunman, alang-alang kay Josaphat, pumayag siyang hanapin ang direksyon ng Diyos. Humiling si Eliseo
na magdala sila ng isang musikero at habang tumutugtog ang musika, ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba sa kanya. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng propesiya, "Assim diz o Senhor, não vereis vento nem chuva, mas este vale se encherá de água, e tereis o suficiente para vós e vossos animais. Deus entregará Moabe em vossas mãos." Ganito ang sabi ng Panginoon, "Hindi ninyo makikita ang hangin ni ulan, ngunit ang libis na ito ay mapupuno ng tubig at magkakaroon kayo ng sapat para sa inyo at sa inyong mga hayop. Ibibigay ng Diyos ang Moabe sa inyong mga kamay." Eksaktong gaya ng kanyang ipinangako. Kinabukasan ng umaga, ang libis ay napuno ng tubig. Hindi umulan, ngunit gumawa ang Diyos ng isang himala. Iniligtas ang hukbo mula sa pagkatalo bago pa man magsimula ang labanan. Ang kalituhan ng Moabe at ang kanilang pagkatalo nang magising ang mga Moabita at makita ang tubig sa libis, inakala nilang dugo iyon. Ang tubig ay nagre-reflect sa pulang araw ng bukang liwayway na nagbigay dito ng anyo ng isang ilog ng dugo. Inisip nila na ang 3 hari ay naglaban-laban at na ang kanilang mga hukbo ay nagpatayan, kaya't bumaba ang mga Moabita sa larangan ng labanan ng may buong pagtitiwala. Ngunit sa sandaling lumapit ang Moabe, inatake sila ng bigla ng Israel, Huda at Edom at halos nalipol sila. Matindi ang naging pag-atake sa mga Moabita. Winasak ng mga Israelita ang kanilang mga lungsod, sinira ang kanilang mga pananim, tinabunan ang kanilang mga balon at pinutol ang kanilang mga punong may bunga. Iniwang wasak ang Moabe. Ang huling kilos ng kawalan ng pag-asa ng hari ng Moabe nang mapagtanto ni Mesa, hari ng Moabe, na talo na ang labanan, gumawa siya ng isang bagay na hindi maiisip. Nagkubli siya sa kanyang huling napapaderang lungsod at sa isang sukdulang kilos ng kawalan ng pag-asa, kinuha ang kanyang panganay na anak, ang tagapagmana ng trono, at inialay ito bilang sakripisyo sa kanyang Diyos. Ang kakilakilabot na sakripisyong ito ng tao ay nagdulot ng matinding galit at tila higit sa natural na takot sa mga hukbong magkakampi. Biglang nagbago ang sitwasyon sa pagitan ng Israel, Huda at Edom. Nagpasya silang umurong, iniiwan ang Moabe na wasak, ngunit hindi ganap na nalipol. Mga aral mula sa paghihimagsik. Ang idolatriya ay humahantong sa pagkawasak. Palaging umasa ang Moabe sa kanilang Diyos na si Chemos, ngunit kahit ang sakripisyo ng sarili nilang prinsipe ay hindi nakapigil sa kanila mula sa pagkagunaw. Nakikipaglaban ang Diyos para sa kanyang bayan. Kahit na ang hukbo ng Israel ay muntik ng mamatay dahil sa kakulangan ng tubig, naglaan ang Diyos ng isang himala. Ginagamit ng Diyos ang kanyang mga propeta upang gabayan ang kanyang bayan. Kung wala ang panghihimasok ni Eliseo, ang Israel ay maaring natalo bago pa man makapasok sa labanan. Moabe, isang bayang papawi. Sa kabila ng napakalaking pagkatalo, ang mga Moabita ay hindi ganap na naglaho. Nakabawi sila sa paglipas ng panahon at patuloy na nakipagdigma sa Israel at Huda. Gayunman, nagsimulang ipahayag ng mga propeta ng Panginoon ang hatol laban sa Moabe. Ipinopropesiya na darating ang araw na ang bansang ito ay ganap na mawawasak. Ang mga propeta ng Diyos at ang kapalaran ng Moabe, hindi nagtapos ang tunggalian ng Moabe sa kanilang pagkatalo sa kamay ng mga hari ng Israel, Huda at Edom. Sa pagdaan ng mga siglo, ang bayang ito ay patuloy na umiiral, ngunit ang kanilang kapalaran ay minarkahan ng mga babala at propesiyang ibinigay ng mga propeta ng Diyos. Bagaman ang Moabe ay nakabawi mula sa pagkawasak na dulot ng digmaan laban sa Israel, hindi na muli itong naging isang makapangyarihang bansa. Minsan ay sinubukan pa nilang lumaban at ibalik ang kanilang pamumuno, ngunit na ipahayag na ng Diyos ang kanilang huling pagbagsak. Ang propesya ni Isayas,
Ang panaghoy para sa Moabe, isa sa mga unang propetang nagsalita tungkol sa hinaharap ng Moabe ay si Isaias. Sa kanyang aklat, naglaan siya ng 2 buong kabanata, Isaias 15 at 16, upang ilarawan ang pagkawasak na darating sa Moabe. Sinimulan ni Isaias ang kanyang propesiya sa isang panaghoy. Inilalarawan kung paanong ang mga lungsod ng Moabe ay mawawasak sa isang iglap. De noite en un só momento, Moabe foi destruída e pereceu. Kir Moabe foi destruída e pereceu. Isaías 15:1. Sa gabi, sa isang iglap, ang Moabe ay nawasak at nalipol. Ang Kir Moabe ay nawasak at nalipol. Inilarawan ng propeta ang mga tagpong puno ng sindak, mga sigaw ng matinding pighati, mga taong umiiyak sa mga lansangan, mga saserdoteng pagano na nag-aahit ng ulo bilang tanda ng pagluluksa, mga takas na tumatakas ng walang patutunguhan. Ginawang malinaw ni Isaias na ang Moabe ay walang makatakas. Gaano man sila magsikap na lumaban, ang kanilang pagkawasak ay tiyak. Sa gitna ng paghatol, nagpakita ang Diyos ng awa sa Isaias 10. Sinasabi sa atin na ang Moabe ay magkakaroon ng pagkakataong humanap ng kanlungan sa Huda kung kikilalanin nila ang Diyos ng Israel. Envía cordeiros ao Señor da terra, desde Selah no deserto até o monte da filha de Sião. Isaías 16:1. Magpadala kayo ng mga kordero sa Panginoon ng lupa, mula sa Selah, sa ilang, hanggang sa bundok ng anak na babae ng Sion. Ito ay isang paanyaya para sa Moabe na bumalik sa Diyos. Ngunit hindi pinayagan ng kapalaluan ng bansang iyon. Ang propesiya ni Jeremias, ang Moabe ay hahamakin makalipas ang maraming siglo. Pagkatapos ni Isaias, ang propetang si Jeremias ay naghayag din ng hatol laban sa Moabe. Sa Jeremias 48, inihayag ng propeta na ang Moabe ay wawasakin dahil siya'y nagmataas laban sa Diyos. Ipinunto ni Jeremias na ang Moabe ay maipagmamalaki ang kanyang kayamanan at mga kuta, ngunit magiging walang saysay ang lahat ng iyon. Ang kanilang mga lungsod at mga naninirahan ay wawasakin, dadalhin sa pagkabihag, at ang kanilang kaluwalhatian ay maglalaho. Isa sa pinakamakapangyarihang talata ng propesyang ito ay nagsasabi, Moabe tem sido tranquila desde a sua juventude, repousando sobre as suas borras. Não foi despejada de vaso em vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso, manteve seu sabor e o seu aroma não se alterou. Jeremias 48:11. Ang Moabe ay naging panatag mula pa sa kanyang kabataan, nananatili sa kanyang latak. Hindi siya naibubuhos mula sa sisidlan patungo sa sisidlan, ni hindi siya naparoon sa pagkabihag. Kaya't napanatili niya ang kanyang lasa at ang kanyang samyo ay hindi nagbago. Dito gumamit ang Diyos ng isang makapangyarihang larawan. Moabe ay tulad ng isang lumang alak, hindi kailanman yanig, na nasanay na sa sariling lasa. Ang kaginhawaan ng lungsod na ito ang nagpayagang umiwas ito sa mga digmaan at sakuna sa loob ng mahabang tempo. Ngunit dahil dito, naniwala silang hindi sila kailanman mahahawakan. Binalaan sila ng Diyos na darating ang araw na ang Moabe ay yayanigin tulad ng alak na ibinubuhos mula sa isang sisidlan patungo sa iba hanggang mawala ang kanyang pinakadiwa. At sa dulo ng kanyang propesiya, malinaw na ipinahayag ni Jeremias na ang Moabe ay magiging ganap na nawasak at titigil sa pagiging isang povo, sapagkat siya'y nagmataas laban sa Panginoon. Jeremias 48:42. Ang propesiya ni Amos at Sophonias, ang wakas na tiyak para sa Moabe, at ng ibang mga propeta ay nagsalita rin laban sa Moabe. Si Amos, sa Amos 2:13, ay kumondena sa mga Moabita dahil sa kanilang mga kilos na puno ng kalupitan, kabilang ang paglapastangan sa mga bangkay ng mga hari ng kanilang mga kaaway. Ipinahayag ng Diyos na isang apoy ang tutupok sa mga lungsod ng Moabe at magdudulot ng kamatayan ng kanilang hari at mga prinsipe. Muling pinagtibay ng propetang si Sophonias na ang Moabe ay ganap na wawasakin
Dahil dito, sumusumpa ako sa aking buhay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Diyos ng Israel, na ang Moabe ay magiging gaya ng Sodoma at ang mga anak ni Amom gaya ng Gomora, isang parang napuno ng dawag, isang minahan ng asin at isang walang hanggang pagkasira. Sophonias 2:9. Ito ang naging huling dagok na ibinaba ng Diyos na nagtatakda na ang Moabe ay hindi lamang matatalo, kundi iiwan din bilang isang kinabukasang parang ilang, walang kaluwalhatian, walang pag-asa. Ang katuparan ng propesya, ang pagbagsak sa Moabe, ang lahat ng sinabi ng mga propeta ay natupad sa tamang panahon. Ito'y sinalakay at winasak ng mga Babilonyo at ng iba pang makapangyarihang mga bansa. Ang dating malakas at maunlad na kaharian na may matabang lupa at mahuhusay na napapaderang lunsod ay naglaho magpakailanman. Tumigil ito sa pagiging isang malayang bansa at sa pagdaan ng mga siglo, ang kanyang bayan ay nagkahiwa-hiwalay hanggang sa ang kanyang pagkakakilanlan ay maglaho sa kasaysayan. Ang kapalaluan at pagkapuot ng Moabe laban sa bayan ng Diyos ang naghatid sa kanila sa kanilang pangwakas na pagkawasak. Mga aral mula sa paghatol sa Moabe una, ang Diyos ay mapagpasensya, ngunit ang kanyang paghatol ay tiyak. Tiyak na maraming pagkakataon si Moabe upang magsisi, ngunit ang kanilang pagmamataas ang nagtulak sa kanila sa kamalian. Ikalawa, ang kasalanan ay may mga kahihinatnan. Ang Moabe ay umasa sa kanilang kayamanan, kanilang lakas at kanilang mga alyansa, ngunit naging walang saysay ang lahat ng ito nang ipahayag ng Diyos ang kanilang pagbagsak. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Moabe ay hindi lamang lumaban sa Israel, kundi inakay rin ang bayan nito tungo sa idolatriya at kasalanan. Ang kanilang pagkawasak ay naging bunga ng sarili nilang kasamaan. Ang kaibahan kumpara sa Moabe, ang Moabe ay nawasak. Ngunit si Rute ay tinubos. Nakapagtatakang kahit si Moabe bilang isang bansa ay hinatulan, tinubos ng Diyos ang isang babaeng Moabita na nagngangalang Rute na iniwan ng kanyang nakaraan at naging bahagi ng bayan ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na hinahatulan ng Diyos ang mga tumanggi sa Kanya, ngunit inililigtas ang mga bumabalik sa Kanya. Habang ang Moabe ay napahamak dahil sa kapalaluan, si Rute ay pinarangalan dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pananampalataya. Ang Diyos ay laging may plano ng pagtubos para sa mga taus-pusong humahanap sa Kanya. Ang pangwakas na kapalaran ng Moabe. Sa pagbagsak ng Moabe, natapos ang kanyang kasaysayan bilang isang bansa. Wala ng mga Moabita sa mundo ngayon sapagkat ang kanilang kabihasnan ay naglaho. Ang mga paghatol ng mga propeta ay natupad ng eksakto na ipinapakita na ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang salita. Ang kasaysayan ng Moabe ay nag-iiwan sa atin ng isang malinaw na babala. Walang bansa, gaano man ito kalakas, ang maaaring umunlad kung hinahamon nito ang Diyos. Sa susunod na bahagi ng kwentong ito, makikita natin kung paano nag-iwan ng Moabe ng isang pamana na namumukod tangi sa kasaysayan biblika at kung paano ang kanilang halimbawa ay patuloy na nagiging aral para sa lahat ng mga bansa hanggang ngayon. Ang pangwakas na pagbagsak ng Moabe, ang paghatol at ang mga digmaan laban sa Moabe ay hindi lamang hinulaan ng mga propeta, kundi sa paglipas ng panahon ay naging realidad. Ang lungsod na ito ay lubos na tinanggap ang bunga ng kanyang mga gawa na nagpapanatili ng isang ugnayan mula pa sa simula na laging may tunggalian sa Israel. Mula sa pagiging isang malakas at maunlad na bansa ay naging isang lupain na winasak at kinalimutan ng kasaysayan. Sa pagdaan ng mga siglo, ang Moabe ay tumutol sa kalooban ng Diyos, umaasa sa sarili nitong lakas, sa mga Diyos nitong pagano at sa mga alyansang politikal nito. Ngunit
Gaya ng sa lahat ng mga bansang tumindig laban sa bayan ng Diyos, nakatakda na ang kanilang wakas. Ang kaharian ng Moabe na minsang naghamon sa Israel ay tuluyang naglaho, walang muling pagtatayo, walang muling pagbangon. Ang lupaing minsang mayaman sa mga taniman at kawan ay naging ilang at ang kanilang bayan ay nagkawatak-watak hanggang sa ganap na nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ang pagkawasak, isa sa mga pinakamapaminsalang pangyayari para sa Moabe, ay naganap sa kamay ng mga Babilonyo nang ang imperyong Babilonyo sa ilalim ni Nabucodonosor ay nagsimulang palawakin ang paghahari nito sa buong rehiyon. Isa itong malupit na kaharian na sumakop sa mga bansa isa-isa. Ang Moabe na minsay inakalang malakas at ligtas sa kanyang mga bundok at mga napapaderang lungsod ay hindi nakatagal sa kapangyarihang Babilonyo. Ang kanilang mga pader ay nawasak, ang kanilang mga lupain ay giniba at ang kanilang bayan ay dinala sa pagkabihag o nagkahiwa-hiwalay. Ang propesya ni Jeremias ay natupad ng eksakto. Takot at bitag ay darating sa iyo o naninirahan sa Moabe, sabi ng Panginoon. Ang tumakas sa takot ay mahuhulog sa bitag at ang lalabas mula sa bitag ay mahuhuli sapagkat dadalhin ko sa kanya ang taon ng kanyang kaparusahan, sabi ng Panginoon. Jeremias 48:43-44. Ang pagbagsak ng Moabe ay hindi lamang isang pangyayaring militar. Ito'y isang gawa ng banal na paghatol. Binalaan ng Diyos ang Moabe sa loob ng maraming siglo, ngunit ang kanilang kapalaluan ang naghatid sa kanila sa ganap na pagkawasak. Ang katahimikan ng Moabe sa kasaysayan matapos ang pagsalakay ay nagpapatunay ng kanilang paglaho. Ang Moabe ay naglaho bilang isang malayang bansa. Hindi na ito muling naitayo. Ang kanilang mga lungsod ay iniwan. Ang kanilang kultura ay naglaho at ang kanilang bayan ay nahalo sa iba pang mga bansa hanggang sa mawala ang kanilang identidad. Ang mga pagbanggit sa Moabe sa kasunod na kasaysayan ay napakadalang. Sa panahon ng Romano at kalaunan sa panahon ng Islam, ang rehiyon na minsan ay kinikilalang Moabe ay tinitirhan na ng ibang mga bayan. Ngayon, wala ng Moabe. Ang mga lungsod na minsang maunlad ay ngayon ay mga guho na lamang sa disyerto ng Jordania. Ang kanilang mga templo, palasyo at mga kuta ay nalibing sa mga buhangin ng panahon. Ang kanilang wika at mga kaugalian ay naglaho ng hindi nag-iiwan ng bakas. Tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Ang Moabe ay mawawasak at titigil sa pagiging isang bayan sapagkat siya'y nagmataas laban sa Panginoon. Jeremias 48:42. Mga aral mula sa pagbagsak ng Moabe. Ang kasaysayan ng Moabe ay nag-iiwan sa atin ng isang makapangyarihang babala at aral. Ang kapalaluan ay nagdadala ng pagkawasak. Ang pagkawasak ng Moabe ay nangyari dahil naniwala sila na kaya nilang hamunin ng Diyos at ang kanyang bayan, ngunit ang kanilang pagkawasak, ang kapalaluan, ang nagdala sa kanila sa kanilang pagbagsak. Ang Diyos ay mapagpasensya, ngunit ang kanyang katarungan ay tiyak. Maraming pagkakataon ng Moabe upang baguhin ang kanyang kapalaran, ngunit pinili nitong ipagpatuloy ang sariling landas hanggang sa naging huli na ang lahat at tanging ang mga nagtitiwala sa Diyos at nananatili sa Kanya ang tumibay. Ang Israel man ay pinarusahan dahil sa sarili nitong kasalanan, ngunit ito'y ibinalik ng Diyos, samantalang ang Moabe ay naglaho magpakailanman. Ang kaibhan, Rute at Moabe. Nakapagtataka, bagaman ang Moabe bilang bansa ay nawasak ng Diyos, si Rute, isang babaeng Moabita, ay iniligtas. Pinili niyang iwan ang kanyang bayan, ang kanyang kultura at ang kanyang mga Diyos upang sundan ang Diyos ng Israel. At ang kanyang pangalan ay naitala sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakakagalang-galang na babae sa Biblia. Habang ang Moabe ay naglalaho sa ilalim ng banal na paghatol, si Rute ay isinama sa pamilya.
Mula sa kanya nagmula ang Haring Davi at mula sa kanyang lahi, si Jesus ang tagapagligtas ng mundo. Ito ang pinakamakapangyarihang mensahe ng kasaysayan ng Moabe. Ang mga humahamon sa Diyos ay winawasak, ngunit ang mga sumusuko sa Kanya ay tinutubos at itinataas. Ang kasaysayan ng Moabe ay dumating na sa wakas, ngunit ang kanyang aral ay nananatiling napakahalaga hanggang sa araw na ito. Moabe sa Bagong Tipan. Pagkatapos ng mga siglo ng digmaan, tunggalian at katuparan ng mga propesiya, ang Moabe ay naglaho bilang isang malayang kaharian. Gayunman, hindi pa lubos na natatapos ang kanyang kasaysayan. Bagaman bilang bansa, wala na ang impluwensya ng kanyang nakaraan. Ang lupaing minsang kinilalang Moabe ay patuloy na umiiral sa rehiyon noong panahon ng Bagong Tipan. Ito'y tinitirhan ng iba't ibang mga bayan at ang mga dating lungsod ng Moabe ay bahagi na ngayon ng paghaharing Romano. Wala nang haring Moabita ni bayang nagkakakilanlan bilang Moabita, ngunit ang kasaysayan ng bayang ito ay nag-iwan ng mga bakas sa kultura at sa buhay sa rehiyon. Isa sa mga dituwirang pagbanggit sa Moabe sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa talaan ng lahi ni Jesus sa Mateo 1:9, kung saan sinasabing kabilang sa kanyang mga ninuno si Rute, ang Moabita na nag-asawa kay Boaz at naging bisabuela ng Haring Davi. Ito'y kamangha-mangha dahil nagpapakita ito ng isang makapangyarihang kaibahan sa pagitan ng kapalaran ng Moabe at ng kapalaran ni Rute. Ang Moabe bilang bansa ay nawasak dahil sa kanyang kasalanan at kapalaluan, ngunit isang babaeng Moabita na nagpasyang sundan ng Diyos ng Israel ay tinubos at pinarangalan sa pagiging bahagi ng lahi ng Mesiyas. Ang detalyeng ito sa talaan ng lahi ni Jesus ay hindi isang simpleng pagkakaton. Ito'y patunay na ang biyaya ng Diyos ay umaabot lampas sa mga pambansa at kultural na hangganan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang pinagmulan ng isang tao, kundi ang kanyang puso at ang kanyang kahandaang sumunod kay Jesus. Si Jesus ay gumiba ng mga hadlang sa panahon ng kanyang ministeryo. Dinadala ang mensahe ng pagtubos sa lahat. Nakipag-usap siya sa mga Samaritano, mga Romano at iba pang mga bayan na itinuturing na mga kaaway ng mga Hudyo. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa. Ang prinsipyong ito ay makikita na sa kasaysayan ni Rute, isang dayuhan na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay inampon sa bayan ng Diyos. Si Jesus ay dumating upang gawin ang gayunding bagay sa lahat ng nananalig sa Kanya, anuman ang kanilang pinagmulan. Sa maraming pagkakataon, malinaw na ipinahayag ni Jesus na ang kaligtasan ay hindi eksklusibo para sa Israel, kundi umaabot sa lahat ng maglalagak ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Ito ang nagmarka ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan ang mga hadlang na etniko at politikal ay napanagumpayan ng pag-ibig at ng biyaya ng Diyos. Ang huling aral mula sa Moabe no Novo Testamento, ang katotohanang hindi na umiiral ang Moabe noong panahon ni Jesus ay isang paalala ng katuparan ng katarungan ng Diyos. Nauna na niyang binalaan na ang lungsod bansang ito ay wawasakin, at ganoon nga ang nangyari. Ngunit, ao mesmo tempo, iniwan ng Diyos ang pintuan ng pagtubos na nakabukas, gaya ng ipinakita niya kay Rute. Iyon ay nag-iiwan sa atin ng dalawang mahahalagang aral. Una, ang mga bansa at mga kaharian ng mundo ay may hangganan at namamatay. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Ang Moabe ay isang makapangyarihang bansa sa kanyang panahon, ngunit ang kanyang kapalaluan ang nagdala sa kanya sa pagguho. Sa kabilang banda, ang mga nagtitiwala sa Diyos tulad ni Rute ay tumanggap ng isang walang hanggang pamana. Ikalawa, hindi tinatanggihan ng Diyos ang sinumang bumabalik sa Kanya. Bagaman hinatulan ang Moabe, tinanggap ng Diyos ang isang babaeng Moabita na nagpasyang sumunod sa Kanya.
Ang parehong Jesus ang nag-aalok nito sa lahat, anuman ang kanilang nakaraan. Ang Moabe ay nahulog sa limot. Ang pangalan ng Moabe ngayon ay makikita lamang sa mga pahina ng Biblia o sa mga guho ng arkeolohiya. Wala nang bansang may pangalang iyon, ni bandilang kumakatawan sa kanyang pamana. Ngunit si Rute, ang Moabita, ay patuloy na naaalala bilang isang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na mahalaga ay hindi ang kadakilaan ng isang bansa ni ang kapangyarihan ng isang makalupang kaharian, kundi ang relasyon ng bawat tao sa Diyos. Ang Moabe ay nakalimutan, si Rute ay pinarangalan. At nananatili ang tanong, ano ang magiging kinabukasan natin? Ang pagpili ay nasa pagitan ng pagsunod sa mga landas ng mundo, gaya ng Moabe, o pagsuko sa Diyos, gaya ni Rute. Isang mensahe para sa ngayon, ang kasaysayan ng Moabe ay nag-iiwan sa atin ng isang makapangyarihang turo. Hanggang ngayon, ang kapalaluan ay nagdadala sa pagkawasak, ngunit ang pananampalataya ay nagdadala sa kaligtasan. Nagkaroon ang Moabe ng mga pagkakataon upang baguhin ang kanyang kapalaran, ngunit pinili nitong huwag magbago. Hinamon nito ang Diyos at naglaho sa kasaysayan. Si Rute, sa kabilang banda, ay iniwan ang kanyang nakaraan at naidugtong sa pinakadakilang kwento sa lahat, ang plano ng pagtubos ng Diyos para sa sangkatauhan. Nananatiling pareho ang pagpili para sa bawat tao. Ngayon, maaari tayong mamuhay na umaasa lamang sa sarili nating lakas, gaya ng Moabe, at nauuwi sa pagkalimot. O maaari tayong magpasakop sa Diyos, gaya ni Rute, at tumanggap ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ng Moabe ay dumarating sa wakas. Ngunit ang kasaysayan ng mga sumusunod sa kanya ay nagpapatuloy. Ang Diyos ay saka pa lamang nagsisimula. Ebintin espiritual na aral mula sa kasaysayan ng Moabe. Ang kasaysayan ng Moabe ay higit pa sa isang kwento ng mga digmaan, pananakop at pagbagsak. Ito'y isang malalim na turo tungkol sa soberanya ng Diyos, sa mga kahihinatnan ng kasalanan at sa pagtubos para sa mga nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Sa pagdaan ng mga siglo, ang Moabe ay tumawid mula sa pagiging isang maunlad na lungsod tungo sa pagiging isang bansang naglaho. Isang buhay na patotoo na ang mga pasya ng isang bayan ay maaaring magtakda ng kanilang kapalaran. Ngunit ano ang maaari nating matutunan mula sa kwentong ito ngayon? Paano tayo tuturuan ng pagbagsak ng Moabe? Isa sa mga ito ay na ang kapalaluan ay nagdadala sa pagkawasak. Mula pa sa kanyang pinagmulan, ang Moabe ay laging itinuring na isang malakas at independenteng lungsod bansa. Umaasa ito sa lokasyong estratehiko nito, sa matabang lupa at sa kapangyarihang militar. Sa pagdaan ng mga siglo, sa halip na kilalanin ang Diyos ng Israel, ipinagmalaki nito ang sariling lakas at nagtiwala sa mga huwad na Diyos, gaya ni Chemos, isang pipi at walang kapangyarihang idolo. Binalaan ng propetang si Jeremias ang kasalanang ito nang sabihin niya, "Ouvimos falar do orgulho de Moabe, que é muito orgulhoso, arrogante, orgulhoso e altivo." Jeremias 48:29. Inisip ng Moabe na hindi ito kailanman babagsak, ngunit ang kapalaluan ay simula ng wakas. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tiago 4:6. Ang Moabe ay sinalungat ng Diyos at sa huli, naglaho ito sa kasaysayan. Ito ay isang babala para sa sinumang tao o bansa na iniisip na maaari nitong ipamuhay ang buhay ng walang Diyos o hamunin ang kanyang mga prinsipyo. Dalawang malinaw na opsyon. Ang kasalanan ay laging may dala nitong mga kahihinatnan. Isa sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan ng Moabe ay minarkahan ng paggamit ng tukso at idolatriya upang iligaw ang Israel sa pagsamba kay Baal.
Ang pinakamasama pa, bagaman sa sandaling iyon ay tila sila ang nagtatagumpay, ang desisyong iyon ay nagdala ng mapaminsalang kahihinatnan sa dalawang panig. Ang Israel, tulad ng Moabe, ay pinarusahan ng isang salot na pumatay sa dun 240 katao. Ngunit hindi nakatakas ang Moabe sa paghatol ng Diyos. Ang kanilang kasalanan ay naitala at ipinropesya ng mga propeta ang kanilang pagkawasak. Ipinakikita nito sa atin na ang kasalanan ay laging may kabayaran, kahit minsan ay tila maaari tayong makatakas. Ang katotohanan ay ang anumang inihahasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Galatas 6:7. Ang Moabe ay naghasik ng idolatriya, imoralidad at pagkaaway laban sa bayan ng Diyos at sa huli, inanin nito ang nararapat, sarili nitong pagguho. 3, walang bansang di malupig kung wala ang Diyos. Ang mga Moabita ay nagtiwala sa kanilang kalakasan at sa paborableng heograpiya. Napaligiran sila ng mga bundok at naniwala na ang kanilang mga lungsod, gaya ng Ar at Kirmoabe, ay di mapasok, mahigpit ang depensa at tila hindi magigiba. Ngunit nang dumating ang paghatol ng Diyos, ang kanilang mga pader ay hindi tumagal. Sinakop ng Babylonia ang Moabe, ang kanilang mga lungsod ay winasak at ang kanilang bayan ay nagsipangalat. Paalala ito na walang kaharian, imperyo o bansa ang hindi maaabot kung ito'y lumalayo sa Diyos. Ipinakikita mulit-muli ng kasaysayan na ang mga bansang humahamon sa Diyos ay nauuwi sa pagbagsak. Ang kataas-taasan ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. Sabi ni Daniel, "Ele entrega o reino dos homens a quem ele quiser." Warto 17. Ibinibigay niya ang kapangyarihan sa mga tao sa kanino mang kanyang naisin. 4, laging nagbibigay ang Diyos ng mga pagkakataon para sa pagsisisi. Sa kabila ng kanilang kasamaan, nagkaroon ng Moabe ng maraming pagkakataon upang bumaling sa Diyos sa pagdaan ng mga siglo. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos ng pinalaya ang Israel mula sa Ehipto. Nasaksihan nila ang mga kamanghamanghang himala, napanood ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora kung saan si Lot, ang kanilang ninuno, ay nakaligtas. Narinig nila ang mga salita ng mga propetang nagbabala sa kanila tungkol sa kanilang kapalaran. Nagkaroon sila ng halimbawa ni Rute, ang Moabita, na tumiwalag sa idolatriya upang sundan ang tunay na Diyos. Ngunit tinanggihan ng Moabe ang lahat ng ito. Sa halip na magpakumbaba, pinatigas nila ang kanilang puso at sa bandang huli, bumagsak ang paghatol ng Diyos sa kanila nang wala ng posibilidad ng pagpapanumbalik. Ipinapakita nito sa atin ang isang mahalagang aral. Laging nag-aalok ang Diyos ng mga pagkakataon para sa pagsisisi. Ngunit ang mga pagkakataong iyon ay hindi magtatagal magpakailanman. Kung maririnig ninyo ang kanyang tinig ngayon, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hebreos 3:15. Ang pagtubos ay nakahanda para sa lahat. Kahit sa gitna ng pagkawasak ng Moabe, ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa isang nakagugulat na paraan. Iniligtas niya si Rute, isang Moabita, at ginawa siyang bahagi ng lahi ni Jesus. Ipinakikita nito sa atin na hindi niya tinatanggihan ang mga tao dahil sa kanilang pinagmulan, kundi dahil sa kalagayan ng kanilang puso. Habang ang Moabe, bilang isang bansa, ay naglalaho dahil sa kasalanan nito, si Rute ay tinanggap dahil inilagak niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Iniwan niya ang kanyang nakaraan, tinanggihan ang kanyang mga huwad na Diyos, at binigkas ang mga salitang nagbago ng kanyang kapalaran. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Rute 1:16. Dahil sa pasyang iyon, siya ay naging bisabuela ni Haring David at makalipas ang maraming siglo, ninuno ni Hesukristo. Ito ang sentrong mensahe ng Ebanghelyo. Hindi mahalaga kung saan ka nagmula, kundi kung sino ang pipiliin mong sundan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong pinagmulan ni ang iyong nakaraan, kundi ang iyong pasyang sumunod sa Kanya.
Gaya ng pagtanggap niya kay Rute, ang sinumang magpapasakop sa Diyos ay makasusumpong ng awa at kaligtasan. Ang aral ng Moabe, iniiwan sa atin ng kasaysayan ng Moabe ang dalawang malinaw na landas. Sumunod sa daan ng kapalaluan, idolatriya at paghihimagsik gaya ng ginawa ng Moabe, at magwakas sa pagguho at pagkalimot. O sundan ang daan ng pananampalataya, pagsunod at pagpapakumbaba gaya ni Rute, at maging bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Ang wakas ng Moabe ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay may mga kahihinatnan, ngunit ang halimbawa ni Rute ay nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay mas dakila kaysa alinmang bagay. Ang pangalan ng Moabe ay nalimot, ngunit ang pangalan ni Rute ay patuloy na pinararangalan. Ang pagpili ay ipinapakita sa bawat tao. Mamuhay sa paghihimagsik at malimutan gaya ng Moabe o magpasakop, magkaroon ng pusong nakatuon sa Diyos at maging bahagi ng kanyang kasaysayan gaya ni Rute. Ang huling tanong ay, alin sa dalawang landas ang iyong pipiliin? Ang kasaysayan ng mga Moabita ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito'y isang salamin ng nangyayari kapag ang kapalaluan, pag-asa sa sarili at paghihimagsik laban sa Diyos ang naghahari. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili, nagdagdag sila ng kayamanan sa kanilang mga kuta, sa kanilang sariling lakas, at nauwi sa pagguho. At ikaw, naranasan mo na bang makaramdam na parang nakalimutan ka, na parang nakakulong ka sa maling mga desisyon, na lumayo ka sa layunin ng Diyos? Nagtitiwala ka lamang ba sa kung anong mayroon ka sa sarili mo? Ang makita si Moabe na bumagsak ay nagpapakita sa atin na ang kasalanan ay may mga kahihinatnan. Ngunit iniwan din tayo nito ng isang makapangyarihang aral. Kung magpapasyang bumalik ka sa Diyos, may pag-asa. Habang winawasak ang Moabe, si Rute, isang Moabita, ay tinubos. Ang kanyang pananampalataya ang nagdala sa kanya mula sa kadiliman patungo sa kaluwalhatian, mula sa idolatriya patungo sa pangako ng kawalang hanggan. Ang pasya niya ang nagbago ng kanyang kapalaran at nagdugtong sa kanya sa lahi ni Jesus. Ngayon, ikaw rin ay may isang pagpipilian, sundan ang landas ng kapalaluan at pagguho o ang landas ng pananampalataya at pagpapanumbalik. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang mga nagpapasakop sa Kanya. Nawala ang Moabe, ngunit si Rute ay pinarangalan. Natapos na ang kasaysayan ng Moabe, ngunit ang sa iyo ay maaari pang magbago. Piliin ang landas na nais mong tahakin bago pa mahuli ang lahat. Kung você já está inscrito no canal, ainda não? Clique em inscrever-se e ative as notificações para não perder nada. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sama-sama, maaari nating dalhin ang mensaheng ito sa mas maraming taong nangangailangan nito. Salamat sa pagiging narito. Hanggang sa susunod na video, pagpalain ka ng Diyos.